Hi guys! Welcome back sa Electrified Life. Bilang isang EV owner, may na-discover akong mga bagay tungkol sa regenerative braking. Isa dito ay ang nawawala ang regenerative braking kapag 90% to 100% ang charge ng battery mo. Pangalawa ay sa buong akala ko, bawat apak ko sa preno ay umaandar ang regenerative braking ng VF5 ko. Hindi pala. Hindi ko din alam kung kapareho ito ng ibang mga EVs, no? So, ang experience ko lang na ito ay tungkol lang sa VF5. Kaya, let's go! Sakay na! At pag-uusapan natin ang isa sa pinakaastig na feature ng VinFast VF5 ko. Walang iba kundi ang regenerative braking. Hindi lang nito pinapadali ang pagdadrive, nakakatipid pa sa kuryente. Pag-usapan natin ito habang tayo ay papuntang Tanay. Bago ang lahat, alamin natin kung ano ang regenerative braking. Ano nga ba ito? Sa normal na sasakyan tulad ng nasa harap ko, kapag nagpreno ka, nasasayang lang ang energy, nagiging init at wala nang pakinabang. Pero sa VF5, kapag binitawan mo ang accelerator, ginagamit ng kotse ang pagbagal para mag-charge ulit ng battery, para libre na ang enerhiya na bumabalik. So, katulad dito, pababa kami ng Antipolo, halos puro regenerative braking lang ang gumagana. So, imagine niyo, habang bumababa ka, nagre-recharge yung battery. So, humahaba yung range mo. Hindi ko halos inaapakan ang preno dito. Yung sasakyan na nasa harap ko, kung ito ay manual, malamang ginagamit niya ang engine braking, no, by downshifting. Ang problema, yung energy na nakukuha niya sa pag downshift, sa pag engine brake, hindi nababalik sa battery, hindi nagcha-charge. So, waste siya. Patuloy ito sa pagsunog ng gasolina. Habang sa loob ng EV, may indicator ito na makikita mo na gumagana ang regenerative braking. Ganito ang regenerative braking indicator niya. Nagkakarga siya pag inaalis mo yung apak mo sa accelerator. Sa VF5, may tatlong option para sa regenerative braking. Off, low, at high. Yung off, pag in-off mo siya, parang normal na sasakyan. Kapag binitawan mo ang silinyador, tuloy-tuloy ang takbo. Sa low naman, banayad lang ang preno. At banayad lang din ang charge niya. Perfect ito sa highway o long drive. Pag sinet mo naman siya sa high regen, pinakamalakas ang preno. Bagay ito sa city driving o pababa ng bundok. At dito ka makakatipid ng pinakamaraming enerhiya. Para sa akin, gustong-gusto ko yung high regen, lalo na sa traffic. Kaya lang, hindi ito para sa lahat. Yung misis ko halimbawa, ayaw niya na sumasakay sa akin kapag naka-high regen. Nahihilo siya. Malakas kasi talaga ang deceleration ng high regen. Kaya pagkasama ko si misis, siniset ko na lang siya sa low regen. Pero kung ako lang, gustong-gusto ko yung high regen lalo na sa traffic. Parang one pedal driving lang. Bihira ko ng tapakan ng preno kasi kusa na siyang bumabagal. Hindi nakakapagod at medyo tumatagal ang brake pads. At ang pinakamaganda sa lahat ay yung bonus na dagdag range dahil nire-recycle nito ang enerhiya na dati nasasayang lang. Okay, ngayon, punta naman tayo ngayon sa mga na-discover ko. Una, kapag 100% ang charge ng baterya ng VF5 mo, mahina o minsan wala munang regenerative braking na mararamdaman. Bakit? Kasi puno pa ang baterya. Wala nang mapapaglagyan ng enerhiya.
Sa tingin ko, ito ay one way para maprotektahan ang battery natin para hindi mag-overcharge. Kaya kung aalis ka kaagad matapos mag-full charge, mapapansin mong parang mas madulas o mas malayang tumatakbo ang kotse. Babalik din ang regen kapag bumaba na ang charge ng about 90%. Sana nakatulong ako sa mga baguhang EV owners na katulad ko noon, natakot ako, akala ko may sira na yung EV ko. Yun pala, normal lang ito. Ngayon naman, sa pangalawang na-discover ko, yung pag-apak sa preno ay wala pong regenerative braking na nangyayari dito. To demonstrate, 2 beses ko inapakan ang preno dito. Nawawala yung regen. Ang ibig sabihin nito, ang regen braking mangyayari lang siya kapag inangat mo yung paa mo sa silinyador. So, parang one pedal braking lang ang idea niya. At ayun na nga, sana nakatulong ako sa mga baguhang EV owners. Ito ay tungkol sa regenerative braking ng VinFast VF5. Nakakatipid na sa kuryente, mas smooth pa ang biyahe, at enjoy gamitin kapag sanay ka na. Kung may VF5 ka o iba pang EV, i-share mo sa comments below kung paano mo ginagamit ang regen braking. Kung pareho lang ba na pag mas mataas sa 90% ang charge, nawawala din yung regenerative braking. Huwag kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe para sa marami pang EV tips dito sa Electrified Life. Thanks for watching!